yun nga, sila yung Davao Group. Ayun, kailangan pumasok sa amin kung gusto mo makapag-transact sa Bureau of Customs, kung gusto mo makapag-negosyo pa. Magkano kada isang container yung ibinibigay ninyo? Hindi ko na, ang all-in ko po kasi 170,000 po eh. So, pero kasama din rin po kasi doon yung duties and taxes tsaka shipping line. Siguro po pagka nakuha ko po yung mga affidavit ko tsaka dokumento ko, masasagot ko po yan. Nakakailan ka kada isang linggo na container na nailalabas mo na binabayaran mo ng 170,000? Umabot po ng 100 po kada isang linggo. Ano-ano yung mga laman nun? Ayun po, mga general merchandise po. So, saan at kanino ka nagre-remit? Iba-iba po. So meron, katulad nga po, nabanggit ko po sa Davao Group, isa po yan. Sa mga taga Bureau of Customs din po. So, yun po, mga nagre-remit po ako sa kanila. Ibig mo bang sabihin, pag hindi ka nagbigay ng tara, hindi lalabas yung shipment mo sa customs? Opo, kasi po, sila po yung may authority. Nung panahon po na yan, binuo po yung command center. So, yan pong command center, nasa kanila po lahat ng authority na mag-alert. Pero ayun nga po, dahil sila lang ang may authority na makapag-alert, tsaka makapag-release din ng container, nasa kanila din yung responsibilidad. Tuwing may, yan po, sa nangyari po sa amin, ganyan, dapat po kasama rin sila dito sa kaso namin. Paano pag halimbawa yung container mo legit naman? Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka pa ba rin ng tara para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po subject po one way or the other sa TARA system. So nagbibigay ka para hindi ka ma-harass, tama ba? Ayon sa iyong affidavit. Opo, yes po. Ano bang description mo ng paghaharas sa iyo ng mga taga Bureau of Customs? Yun po, pwede nilang i-hold yung container, pwede nilang i-alert. Bigyan ko rin po kayo ng isang example. No? Kunwari po, meron po kayong parating. No? So, yung binili nyo pong sapatos, sabihin natin, mga nasa 3,000 po, isang buong container. Lahat yung mga goods mo, 3,000 lang. Meron kang mga proof na nabili mo lang siyang 3,000. So, dadating sa bansa, wala namang problema yung container mo. Pero pwede nilang sabihin na hindi 3,000 yung halaga niyan, 5,000 yan, nakita ko sa Google eh. So, may karapatan silang i-hold yun. O pupuntahin ka nila sa Bureau of Customs, no? Yun yung customs duties. Ikaw naman, dahil negosyante ka, i-hold yung container, kesa anuhin mo yung kanilang napakahabang proseso, magbibigay ka na lang para makalabas yung container mo at makapagnegosyo ka. So nasabi ko po yan na tingin ko po lahat mo ng shipment dumadaan po talaga sa TARA system one way or the other. Sino-sino yung mga nangaharas sa'yo? Pag hindi ka nagbigay ng tara sa customs? Ayan po, isa po dyan yung Comsen. Ayan po. Kasi sila yung may pinakamalakas na sila lang yung time na yun talagang halos na consolidate nila yung authority na sa kanila lang lahat. Pero katulad nga po ng sinabi ko, sa kanila lahat ng authority, pero sa kanila rin lahat ng responsibilidad. Kaya hanggang ngayon, tataka ako bakit hindi sila kasama dito sa kaso namin. Mark, ilang taon ka na? 33 po. 33. Anong taon ka nung nasama ka sa ganitong klaseng trabaho? 26 po. 26. So, at the age of 26 years old, paano ka napasama sa Davao Group? Or paano ka nakipag-transact sa Davao Group? Ayun po, tulad ng sinabi ko, yung mga pangaharas, so kaya nilang gawin yun. So, ang ginawa nila, pinag-alert nila yung mga container ko.
Ngayon, meron akong kakilala kasi sa SSPDC, si Jojo Bacod po. Ni-refer niya ako dito sa Tita Nani. Tapos po, ayun po, nag-meet po kami, si Jojo Bacod, si Tita Nani, si Noel, tsaka si Jack. In-explain nila na sila na nga ang pinaka-powerful doon. Kung hindi ka papasok sa grupo nila, hindi ka makakapag-transact sa Bureau of Customs. So, ang pagkakaintindi ko po doon, wala pong player o kung sino man na gusto magparating na hindi dumadaan sa kanila. Kasi nga, pag di ka nagbigay sa kanila, maharas nila, mahuhold nila yung mga container mo. Sino si Jojo Bacod? At paano mo siya nakilala? Si Jojo Bacod po, nakilala ko po yan. Taga-sabin po kasi yan sa Piat. So, nagkataon naman na nasama siya sa SSPDC nung panahon na yon. So, sabi niya nga sa akin na, ayun, kaya niya akong tulungan sa mga problema ko sa Bureau of Customs. At yun nga, sila yung Davao Group. Ayun, kailangan pumasok sa amin kung gusto mo makapag-transact sa Bureau of Customs, kung gusto mo makapag-negosyo pa. So, yun po. Ako naman, hindi ko... Ang gusto ko lang naman magnegosyo kung sa totoo lang po eh. So, kung sino man yung mga binabanggit nilang mga taong nasa likod nito, binabanggit nila sila Paulo Duterte at si Mans Carpio. Sila po yung mga nagbabanggit nun. Bakit parang napakabigat, no? Napakatindi ng impluwensya ni Jojo Bacod sa Bureau of Customs? Explain ka nga ito. Hindi ko rin po alam eh. Siguro may mga kilala lang kasi siya. Ayun nga, nagkataon kilala niya to yung mga taong to sa Davao Group. Tapos kilala rin niya itong si Big Brother, si Allen Capuyan. So, marami siyang kilala mga may impluwensyang tao. Kaya yun siguro, kaya malakas din ang impluwensya niya sa Bureau of Customs. Nagbibigay ka ba ng pera kay Jojo Bacod? Opo. Nung simula po, nagbibigay po ako sa kanya. So, pero dumating yung panahon na hindi niya kaya, so ini-refer na niya ako doon kila Tita Nani. So, yun, nagbigay na naman ako doon sa kanila, sa Davao Group. Ayun po. Yun po yung storya nung kay Jojo pa. Paano mo nakilala si Tita Naning? Yung tinatawag mong Tita Naning na pinakilala ni Jojo Bacod. Ayun po, siya po, pinag-meet niya kami. Hindi ko na po maalala kung saang mall yun eh. Pero, ayun, mabilis lang naman yung meeting namin. Pinakilala lang niya sa akin yung mga taong yun nga raw yung Davao Group. Tapos, sinabi nila sa akin nga na hindi ka na makapag-transact sa Bureau of Customs kung hindi ka kasama sa amin. Ayan. At kailangan may enrollment fee na 5 million. So, pinapapunta nila ako sa Davao noon para daw i-meet si Paulo Duterte. At may text po ako niyan eh. Ano po yan? Sinubmit ko po yan sa dati pa noon pa sa Senate investigation. Tsaka dito rin po sa Congress. So yun po yung ebidensya ko kay Tita Nani. Ayun po, lumipad po ako ng Davao noon dahil sa utos nila. At ibinigay ko yung pera kay Small Abellera. Sinundo muna ako ni Jack. Siya yung wala naman kaming doon sa sakyan. Sinundo kami Sandali ni Jack. lang, Mark. Dito muna tayo kay Tita Naning. Paano ka napaniwala ni Tita Naning na member nga siya ng Davao Group? Malay mo, sabi-sabi lang niya yun. Opo. Kasi po si Jojo Bacod, yun lang yung dahilan kaya ako naniwala sa kanila eh. Dahil si Jojo Bacod, matagal na rin namin kilala yan eh. So, hindi ko iniisip na baka niloloko lang nila ako. So, yun lang po yung naging basihan ko. Dahil si Jojo Bacod po yung nagsabi. Anong pruebang ibinigay sa iyo ni Tita Naning na para masabi nga na talagang legit siya na member nga ng Davao Group? Ang pinaka-prueba lang po na maibibigay ko sa inyo is lahat ng transactions ko is naging green lane siya. Lahat po ng dokumento ko, pagka kinumpara nyo, puro pare-parehas.
puro 40,000 yung tax niya. So, kahit sino pagka nakita yun, i-hold nila yun kasi bahay pare-parehas. So, yun lang po ang mabibigay kong pweba sa inyo na kung totoo ba si Tita Nani, yung Davao Group. Dahil tingin ko, walang basbas sa taas, hindi mangyayari yun. Hindi makalabas yung ganong karaming container ng ganong kabilis. So, ibig mo sabihin, nung nakilala mo si Tananing, bumilis at gumaan ang buhay mo sa Bureau of Customs, hindi ka naharas sa Bureau of Customs. Yes, sir. Yes, Mr. Chair.